네가 이번엔 우리에게 될 생각해 너와의 추억을 선발해 Thanks 어디로 가든 국내 아닌 멀리 몸은 둘이면 상관없 얘기해 매해 빨리 내 바로 떠나게 Change up Magandang araw mga idol. Dito sa video na ipapakita namin sa inyo ay magdi-dismantle kami ng power supply ng industrial motor. So una namin ginawa mga idol, pinatay ko muna yung selector switch nitong aming control panel para naman safe yung aming mga kasamahan. So tinanggal na niya yung cover ng aming industrial motor. So yung industrial motor mga idols, meron siyang 6 LEDs out. Ibig sabihin yan, pwede siyang supplyan ng 220 volt or 460 volt. So, sineseparate niya yung bawat linya mga idol. So, ayan. Yung tatlong line. So, yan yung power supply na may 460 volt. So, tatanggalan niya ng tape para matanggal niya yung power supply. So, habang nagtatanggal siya ng tape, so, manood muna kayo ng pampainit mga idol. So, ayan, natanggal na niya yung tape mga idol. Tapos, kumuha siya ng kapirasong tape at inilagay dun sa wire. So, yan yung kanyang marking or palatandaan. Kapag binalik na niya yung power supply nitong industrial motor, hindi na siya malilito. Tapos, kumuha ulit siya ng kapirasong tape at nilagay dun sa kabilang wire. Para alam na niya yung pagtatapi niya kapag binalik niya yung power supply. So, ganyan kahalaga yung pagmamarking. So, tatandaan nyo lang kapag magmamarking kayo, pwede nyo picturean, pwede nyo lagyan ng tape or pwede nyo kagatan ng pliers. So, wag naman masyadong malaki, baka maputol. So, tapos tatanggalin niya na yung terminal. So, mahigpit talaga yung mga idol kasi kapag maluwag yan, magkakaroon niya ng loose connection. Kapag nagkaroon ng loose connection, iinit yung wire. Kapag uminit yung wire, tataas yung amperahe ng motor. Kapag tumaas yung amperahe ng motor, magtitrip yung ating circuit breaker. Kapag nagtrip yung ating circuit breaker, mamamatay naman yung ating motor. Kapag namatay yung ating motor, aapaw naman yung ating chemical pump. So, babaha dito mga idol. So, tingnan muna natin yung main circuit breaker natin mga idol. Para sigurado tayo. So, kanina pa kasi kinakabahan si pare eh. Kanina pa tinatapos niya lang yung line 1 kanina eh. What? Gulo-gulo! Ngayon, sinalamas-lamas na niya. So, hindi na siya tawon. So, hindi kasi natin nakikita yung kuryente. So, hindi ko rin naipakita sa inyo kung tinester ko to. Kung may voltahe ba or wala. Pero, pinatay ko naman circuit breaker at saka yung selector switch. Kaya, sigurado ako na wala talagang power supply. So, tinatanggal na niya yung line 2. Tinanggal niya yung terminal. Tapos, binalik niya dun sa, sa terminal ng motor. Baka kasi mawala yung bolt and nut, masipa yan. So, kung saan pa sumuot yan mga idol, so mahirapan pang maghanap. Tapos, kumuha siya ng kapirasong tape ulit at inilagay dun sa wire. Ayan, ibinalit niya para may marking siya. Tapos, kukuha ulit siya. Bali yan yung line 2 mga idol. So, kapag line 2, dalawa din yung ilalagay niya na tape. Ayan. Para alam niya yung pagtatapan niya mga idol. Tapos, pag iwalay niya mga idol, tapos yung line 3, so tatanggalan niya na ulit ng balot. So, sobrang kapal ng balot na electrical tape niya mga idol. So, natanggalan niya mga idol. Tapos, tatanggalin ulit yung terminal connector. So, ganyan lang ang pagtatanggal ng power supply ng industrial motor. Tapos, ayan, hindi pa pala natatanggal. So, nahihirapan talaga siya mga idol. Sobrang higpit talaga niya mga idol eh. Ayan o. So, namawas na yung kanyang kamay daw. So, ayan. Tanggalin niya na yung bolt and nut. Ayan, natanggal na niya. So, hindi na niya lalagay niya ng marking kasi alam na niya kung anong line yan eh. Line 3 yan. Kasi yung nauna kanina, line 1 at line 2. Tapos, tatanggalin niya na yung grounding nitong ating motor. Tapos, tinanggal na niya yung
power supply or yung wire or yung flexible hose. Tapos, siyempre lalagyan ng balot yan mga idol. Baka may pag-alagala dito na naliligaw, matapakan yung power supply or yung kuryente. Mamatay pa yun mga idol. Sagutin pa namin yun. So, yun dapat lagi yung ating mindset mga idol. Hindi lang yung pansariling kapakanan natin or kaligtasan yung ating iniisip. Dapat iniisip din natin yung kapakanan ng iba or yung kaligtasan ng iba mga idol. That's right! So, ayan nga pala yung ating industrial motor or industrial pump. Kung mapapansin niyo mga idol, bakit plastic yan mga idol? So, plastic talaga yung ginagamit sa mga chemical. Kasi kapag kabakal yan, mas mabilis kalawangin. So, ang tawag dyan ay Cubao pump, made in Taiwan. So, ayan nga pala si paring Joker Casing. So, napaka-importanting tao din yan dito sa amin. So, kapag wala yan, ibig sabihin yan, absent yan or nakalip. Di totoo yan. Bola lang yan. So, yung nasa kabilang side naman, yung may hawak na adjustable wrench, si paring Allen. So, matagal na rin dito yan mga idol. Almost 18 years na rin. So, kapag may mga katanungan ako about sa mga makina dito, so sa kanya lang ako nagtatanong mga idol. So, madali naman kausap yan mga idol. Wala namang problema yan. Napakabait na tao yan. Sana all. So, baka nagtataka kayo mga idol, bakit kinakalas natin yung chemical pump na yan? So, hindi naman namin kakalasin yan kung wala naman kami nakikitang abnormalities yan sa chemical pump na yan. So, may nakita akong tumatagas or medyo mahina na yung higop Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ng chemical pump na yan. So, titingnan namin kung ano yung magagawa namin dyan. Kung ano yung magagawa naming remedyo dyan sa chemical pump na yan. Titingnan namin yung mechanical seal, baka may problema, or yung impeller, or yung mga gasket, baka worn out na. So, ganun lang mga idol. Para ma-repair yung leak na yan. So, baka kulang lang sa higpit yung mga tornilyo. Ayan. So, ayan na nga, nakalas na mga idol. So, ayan, durog mga idol. Durog yung mga parts sa loob. Ano yan? Anong nangyayari dyan? Parang may naglagari sa loob, oh. Ayan, oh, durog, oh. So, durog yung impeller, mga idol. Nasa na yung shafting nito at saka yung screw. Ayan. So, kakalasin nung kasama ko mga idol. So, sira yung check valve, mga idol, nung pump. Tanggal na yung rubber. So, tingnan natin mga idol. So, pahirapan pa yatang baklas eh. So, buo naman yung gasket kung mapapansin ninyo. Ayan, natanggal na yung check valve mga idol. So, check valve tawag dyan mga idol. Parang sa mga valve dyan mga idol. Ayan oh, durog. So, spring tensioner mga idol, oh, durog din, oh. Yung impeller, oh, dumikit na, oh. Naluto na mga idol, oh. So, ayan ang problema kapag nadadry run, natutuyuan ng tubig. Kasalanan mo yan eh. So, nag-iinit. Kapag nag-iinit mga idol, yan ang nangyayari. Naluluto yung loob. Ayan, papalitan namin ng bagong tensioner spring mga idol. So, wala na to mga idol. So, mangangahoy na lang kami ng ganitong itsura mga idol, oh. Tingnan nyo naman, oh. Parang nagluto, oh. Ayan, oh. Parang may naglagari dito, oh, sa loob. Ayan. So, kapag ka napapabayaan mga idol, ganyan talaga nangyayari sa pump. Lalo na kapag ka plastic. So, madaling pasira kapag ka nag-init. Hindi yan katulad ng mga pump na mga metal. So, kahit mag-init yan, walang problema yan. So, magti-trip lang yung breaker niyan kasi nga andar ng andar na walang nahihigop na tubig or chemical. Kapag kaganyan mga idol, plastic lang, ang sisirain talaga niyan ay yung pump mga idol, lalo't plastic. Ayan, oh. Durog yung gasket.
mga idol sa loob. So yung motor naman niya na matibay mga idol, Teco motor yan eh. So ang problema lang talaga itong Cubao pump. So bakit nga ba tinawag na Cubao pump mga idol? So hindi ko lang alam kung bakit, kasi galing Taiwan yan eh. Nadatnan ko lang dito sa aming company, ang tawag nila dyan, Cubao. Nagtataka naman ako, nagse-search ako. Wala naman ako ma-search na Cubao pump. Lumalabas, Cubao yung mga supplier, taga Cubao. Ayan oh, lutong-luto oh. Parang isang linggong naglaran itong chemical pump na ito Napabayaan na. Paano masabi? So, kakalasin muna yung ibang part, baka pwede pa itong magamit. So, tingnan natin. Dikit na dikit oh. Tingin. Wala na, durog na durog oh. Wala na to, kahit pa milling machine yan, wala na yan. So, kailangan ng bagong part niyan. So, may mga makakahoy naman kami dito mga idol. Ayan oh. Yung motor pump niyan, matibay yan, Teco motor yan eh. Ang nasisira lang talaga yan, ganyan. Mga part ng chemical pump na yan. Durog na durog oh. Lutong luto. Ganyan talaga pagka napapabayaan mga idol, nadadry run. So ayan, may bagong pamalit sa spring tensioner. Ayan oh, bagong bago. Walang katakas-takas na sigurado. Ayan yung luma oh. Kitang kita nyo naman oh. Ayan oh, durog na durog oh. Wala na yan kapag kaganyan. So mabuti na lang mayroong nakahoy. So, a-assemble na ulit ng mga kasamahan ko. Ayan. Mabuti na lang may mga pump na pwede pang magamit. So, halos kasi karamihan dito na pump, ganyan. Mga chemical pump, galing Taiwan. Pag may mga nasirang part, kumukuha lang kami sa mga pwede pang magamit na part. So, ganyan lang ang diskarte ng mga technician dito sa amin. So, mahirap kasing ipaliwanag yan mga idol kapag ka nag-order eh. What? Bro, what are you talking about, man? Ayan, nabuo na mga idol. Tapos, babalik na mga idol. Ayan oh. Parang bago na ulit. Tapos, yung spring tensioner mga idol, ilalagay yan dito sa gitna. At dapat fit na fit yan mga idol, walang kasingaw-singaw. E pagka may singaw yan, tatagas ulit yan. Tapos yung impeller mga idol, yung hinahanap ko kanina, yung nadurog yata, ayan, bago yan mga idol. Nakahoy yan sa ibang chemical pump. So, yan naman mga idol, yan yung parang check valve. O pagpa humihigop yan mga idol, papasok yung tubig yan. Kapag patayan, magsasara yung diaphragm yan mga idol. Ayan o, parang check valve yan mga idol. So ganyan lang pag-assemble niya, madali lang. Tapos yung base or yung case, ilalagay lang. So ganyan lang mga idol ang pagbabaklas or pagkakabit niyan. So, kung ano yung pinaklas, ganun din ang pagbabalik mga idol. Ayan, binobola-bola na naman si Pare Joker ni Sir. Mukhang pagbibigyan na namang maglib Walang problema yan. Basta patakan mo lang ng yung pampatak. Galing Mindoro. So, si Pare Joker kasi may pampatak yan. May pang-hypnotize yan. Kaya laging nakakapag-leave. Kaya laging pinapayagan ng boss namin. Hindi pa na ibibigay yung papel pirmado na Hindi totoo yan. Bola lang yan.
So ayan, binabalik na yung power supply mga idol. So kinakalas na yung mga tape. Siyempre, kung ano yung binaklas mga idol, yung line 1 at yung line 2 at line 3, dapat tama yung pagbabalik mga idol para walang problema. At binabalik na rin yung mga bolt ng plants para pagtapos ng connection ng control ay tapos na rin yung ano mga idol, yung mga bolt na ikabit na rin at yung piping. So para ready na lahat at tapos na. So puting-tingin na lang mga idol. Ayan. Ayan, meron na siyang baong ano combination wrench, hindi katulad kanina na adjustable wrench lang ang dala namin. Ayan. So madali na siyang mahigpitan mga idol. Tapos yung line 2 naman mga idol, nasa na? So baka magkamali pa. Ayan, siyempre hindi magkakamali ang mga idol. So veterans na yan dito eh. Pero kahit veterans yan mga idol, safety pa rin ang iniisip niyan. So hindi yan basta-basta gumagawa ng ikapapahamak ng iba or ikapapahamak ng kanyang sarili. Ayan o. Kung mapapansin nyo rin mga idol, bakit yung gloves niya ay ano, rubber gloves. So kaya rubber gloves yan mga idol. Chemical nga eh. Yung nihigop ng pump na yan para hindi malagyan yung kamay ng chemical. Kasi kapag ka nalagyan ng chemical yung kamay mo, kapag kumain ka, hindi ka pa nakapaghugas ng maayos, so ang tendency niya baka magtae ka or magkaroon ng problema yung tiyan mo. May magaling at si Joker, kahit hindi mag-gloves siya, na yan ay may sa dibulag. Nagbibiro lang ako. Galing Mindoro. Ayan. So, inaayos lang talaga ng magaling. Yun nga lang, pagka medyo maliit na talaga yung mga item, hindi na niya masyado makita. Hindi ganyan talaga malabo ng mata niya ni Kaleki TV eh. Yan, kamukha ni Kaleki yan eh. Kung mapapansin niyo si Kaleki TV, doon lagi ako nanonood. Yung mga vlog niya. Magaling yun mga idol, yung Kaleki TV. Bisitahin niyo rin yung mga vlog niya. So, ang dami yung matututunan doon. So, hindi yung puro prank yung pinapanood nyo. Dapat nanonood din kayo, may mga matututunan kayo. So ganyan payo ko lang sa inyo mga idol. Hindi din puro kalokohan. Ayan, nilalagyan niya na ng tape. So pakabalot-balutan mga idol. So wala kaming dalang rubber tape. So dapat may rubber tape para yung insulation talaga kahit magdikit man siya yung kapwa niya terminal, so hindi siya mag-iinit kasi nga yung rubber tape sobrang kapal nun, saka talagang kapit na kapit yun kapag habang tumatagal kumakapit yun mga idol yung rubber tape. Etong tape pagka tumatagal to lalong nawawala na yung ano nito, dikit eh, lalo na kapag nabasa ng chemical, wala na to. Yun ang pagkakaiba ng rubber tape at saka electrical tape. Habang tumatagal yung rubber tape, lalong kumakapit. Ang electrical tape, habang tumatagal, lalong bumibitaw. Ayan. So kasi kapag manipis yung yung balot niya mga idol, so mag-iinit yan.
Kung yung magsyota nga, kapag ka nagdikit, nag-iinit din eh. Yan pa kaya, kuryente lang. Kaya may kayabangan to. Ganun talaga yun. May hugot na naman no. So, inaayos lang ng magaling. So, para kapag natapos na, wala nang babalikan. Kahit man mabahaan man yan dyan, so, hindi na mababasa. Ayan. So, malapit nang matapos yung aming ginagawa. So, ayan, babanlian na ng tubig, So, lalagyan na ng sundo. Kumbaga sa deep well, susunduan na. So, sa amin kasi sa Marinduque, ang tawag dyan yung bomba. Yung pambomba ng tubig. Pag nilagay ng pangkaon. So, yan, kailangan din ng pangkaon. Tapos, kailangan punong-puno mga idol. Tapos, isasarado yan. Kapag kabukas yan, lalabas lang din yung tubig yan. Tapos, pwede nang buksan. Naka-auto mga idol, auto. Ayan. So, hindi pa naandar, baka nakababa yung float switch. So, pag tinaas yan mga idol, aandar yan. Ayan, tinaas na nga. So, gumana na mga idol yung pump. So, puntahan natin kung may pressure na. So, tingnan natin yung pressure. Kung gumagana na yung pump Ayan, tapos na mga idol. Thank you!